Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan, mga kapatid. Ako po muli ang abang lingkod ng Panginoon, narito magpapahayag ng kanyang mga banal na salita. Kaya nga po ako'y patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos, mga minamahal. Sapagat ito po'y kailangan sa ating buhay sa panahon ngayon. Dito po'y makikita natin kung paano ang tunay na mga lingkod ng Diyos po. Kasi po maraming mga tao na nagtuturo patungkol sa Panginoon. Ngunit ang kanilang panghihikayat ay para lamang po sa kanilang sariling pakinabang. Marami po niyan na mga tao na ang kanila pong layunin sa kanilang mga ginagawa na paglilingkod kuno sa Diyos ay sariling pakinabang. Yung doon sila kumikita ng pangkabuhayan nila sa araw-araw. Kaya, ngunit ang aral naman po ay kasinungalingan. Kasi, siguro po, ayon nga po kay Apostol Pablo, na nararapat din naman na yung mga naglilingkod sa Panginoon ay kumukuha doon sa mga bagay na kanilang pinagpagalan. Pero hindi po doon sa labis-labis na pagkuha. Kasi hindi po yun ang mga tunay na paglilingkod yung kukuha ka ng labis sa kinakailangan mo bilang lingkod ka ng Diyos. Ngayon mga kapatid, kaya nga po ako'y nagsisikap na magpahayag ng salita ng Diyos, sapagat ito po ang nararapat na maalaman ng lahat ng tao, na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi dapat para sa sariling pakinabang. Kaya merong tatanggapin o wala. Kasi marami po ngayon kaya sila nangangaral kasi mayroon silang tinatanggap na sahod. Marami po niyan nagtuturo may sahod. Sahod lang ang kanilang hinahabol. Kaya nga marami sa kanila nag-aral sa Bible school, nag-aral sa theological school, School of Theology, yung mga ganon. Tapos sa seminary, kumbaga nag-google sila ng panahon doon sa kanilang mga ninanasa na maabot. Ginugugol nila yung panahon nila doon sa pag-aaral sa Bible school. Ngunit ang mga pinili po ng Diyos sa sanlibutan ito, mga kapatid, ay hindi po yung mga matatalino sa mundong ito na may mga pinag-aralan, na ipinagmamalaki yung kanilang mga pinag-aralan na natapos sa kanila, mayroon silang mga diploma, mayroon silang mga certificate, pastoral certificate, kung ano-ano pa yung mga natatanggap nila mula sa kanilang mga pinag-aaralan. Ngunit yung mga tunay po na mga sinugo ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po katulad ng mga iniisip ng mga tao na dapat nagtapos sa kilalang universidad, nag-aral ng abogado, mga matataas ang pinag-aralan. Yun ang iniisip ng maraming tao na dapat kung ikaw ay lingkod ng Diyos ay mataas ang pinag-aralan mo. Ikaw ay talagang bihasa, may tinapos ka na degree para ikaw ay masabing lingkod ka ng Diyos. Kaya nga po marami po ngayon mga tao na nangangaral, baluntuna po ang aral, hindi po katotohanan. Kasi ang kanilang natutunan po nila doon sa kanilang pinag-aralan sa Bible school, sa theological school, at saka sa Bible sa seminary. Puro kasinungalingan ang aral doon. Hindi po katotohanan Kasi po kay Kristo po, ang kanya mga pinili ay yung mga mangmang sa sanlibutan ito Mga mangmang po sa sanlibutan ito ang pinili ng Diyos. Basahin po natin, dito sa 1 ng unang Korinto, kapitulo 1, talata 27, unang Korinto. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan ito, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas.
At ang mga bagay na mababa na sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Ayan. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Kaya yung pinili ng Diyos na kanyang maging mga lingkod, yun po yung mga mahihina ng sanlibutang ito. Yung mga mahihina sa sanlibutan. Yung mga mangmang sa sanlibutan. Dahil ang sabi, dahil pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan. Sapagat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag ng Diyos. Kita nyo? Kaya itong mga nagmamalaki ngayon na mga sinugo daw, anghel sa malayong silangan, yung sila daw galing sa Bible Seminary, Bible School. Wala pong kabuluhan yan, mga kababayan. Dahil ang tunay po na pagtawag ni Kristo sa kanyang mga alagad ay hindi po yung mga magagaling na tao. Hindi po yung mga sikat na tao, yung mga matataas ang pinag-aralan. Dahil katulad nga po ng ating Panginoong Hesukristo ay sabi ng mga Hudyo, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Gayong hindi naman nag-aral kailanman. At ganun din po ang kanyang mga alagad. Sinabi rin po sa aklat ng mga gawa na nangakita nilang sila ay mga mangmang. Mga mangmang. Mga walang pinag-aralan. Mga walang pinag-aralan po ang mga apostol ni Kristo. Dito po sa 4 talatang 13. Nang sabi rito, simulan po natin sa 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at pagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. O kita nyo? Kaya totoo yung sinabi na talagang hindi ang mga marurunong sa sanlibutang ito ang pinili ng Diyos. Hindi ang mga matataas ang pinili ng Diyos. Hindi yung mga makapangyarihan na tao ang pinili ng Diyos, kundi yung mga mangmang sa sanlibutan. Kaya, maaari yung nagsasalita, no? Ano bang tinapos mo, Brad? Ano bang pinag-aralan mo, ha? Nagtapos ka pa sa Bible School? Meron ka bang certificate? Meron ka bang card? Meron ka bang diploma mula sa Bible School? Yun ang akala nyo. Ang mga sinugo ng Diyos ay hindi po yung mga matatalino sa sanlibutang ito. Kasi nga po, tingnan ninyo yung mga managlalakihang mga relihiyon. Tingnan nyo. Dahil sila yung mga marurunong, inuuto-uto yung mga miyembro Inuuto-uto. Kung ano-anong itinuturo na hindi naman ayon sa aral ni Kristo. Tapos sasabihin, pag dito kayo sa amin, ligtas kayo. Hindi kayo mapapahamak. Sapagat ang ating sugo ay anghel sa malayong silangan. Ganun sila. Tapos sabi naman ng 33 AD, hindi kami lang ang totoo. Sapagat 33 AD kami na humihimod sa mga rebulto. Diba? Ganun sila 33 AD na kami na humihimod sa mga salot. Diba ba? Sumihimod sa mga rebulto na nagdadala ng salot sa mundo. Diba? Ganun sila magmamalaki. Dahil sila ay may mga pinag-aralan daw. Sipin mo, kung ikaw may pinag-aralan ka, ikaw na humihimod sa rebulto, ikaw may pinag-aralan ka. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw may utak. Ikaw may buhay. Ikaw may hininga.
Pero yung sinasamba mo at hinihimod-himuran mo, walang utak, walang hininga, walang buhay. O sinong bubo? Ikaw o yung hinihimod-himuran mo? Di po ba? So, maaring masasaktan kayo sa mga sinasabi ko. Pero yan po ang totoo. Yan po ang totoo. At hindi po dapat ipangimi na magsalita ng katotohanan. Bakit? Si Kristo nga pinatay dahil sa pagsasalita niya ng katotohanan Di po ba? Si Esteban binato hanggang mamatay Bakit? Siyempre, nasaktan yung puso ng mga taong matitigas Matitigas ang puso Kasi nga, ayaw nilang tumanggap sa katotohanan. Ang gusto nila, yung aral ng kasinungalingan ang gusto nilang tanggapin. Kaya nga ako po, mga kapatid, ang sa akin po, bahala na si Lord sa buhay ko. Kasi, ang gusto kong maipahayag sa tao, katotohanan. Alam niyo po kung bakit? Ito po ang sabi rito sa Ecclesiastes, Sa Ecclesiastes po kasi may nakasulat dito na yung mga ngaral ay hindi po nagtuturo ng ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw na walang basihan Mayroon kasi mga nagtuturo diyan babasa ng Biblia, babasa ng ibong mandaragit, binasa yung ibong mandaragit tapos tinuro yung kanilang sugo, anghel daw, anghel. Yun daw yung mandaragit, yung anghel. Sipin mo, si Kristo na tagapagligtas ginawa ninyong tao. Tao lang. Tapos yung mang-uuto ninyong leader, yung sugo ninyong kasinungalingan, sasabihin ninyong anghel. Paano naging anghel yan? Nako. Isipin nyo, mas mataas pa yung sugo ninyo kaysa kay Kristo. Kasi si Kristo tao lang Yung sugo ninyo, anghel. Tapos si Kristo, paano magliligtas yan? Tao lang yan para sa inyo. Hindi kayo kayang iligtas ng Kristo ninyo. Kasi tao lang Kaya talagang ang Kristo na itinuro sa inyo, sinungaling na Kristo. Baka saan nyo napulot yung Kristo na yan? Hindi totoong Kristo yan. Hindi tagapagligtas yan. Sinungaling yan Di po ba? Pero yung sugo ninyo, anghel. Labo. Po? Ngayon, basahin po natin yung bilang isang tunay na sinugo ng Diyos. Ang sabi rito sa Ecclesiastes 12:9. At bukod dito, sapagat ang mga ngaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Ayan, nagtuturo ng kaalaman. Kaalaman ang itinuturo, hindi kasinungalingan. Ng kaalaman sa bayan. Oo, siya ay nag-aral at sumiyasat at umayos ng maraming kawikaan. Anong kawikaan yon? Sariling aral? Hindi. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at nang nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Kita nyo? Yung mga sinugo pala ng Diyos, ang sinasabi, yung siniyasat nila. Saan nila siniyasat? Sa Bible School? Hindi. Nasusulat na mga salita ng katotohanan. Kita nyo? O kagaya niyan. Yung mga uto-uto ng mga iglesia ng tao. Tapos sasabihin niyo sila kayo lang ang ligtas. Ulit-ulitin ko yan. Hindi po talaga ligtas yan Kayong mga nauto dyan, kawawa kayo. Leader nyo hindi ligtas Bakit? Sabi nga ni Kristo, hindi nga makakapasok sa butas ng karayom. Yung kamilyo nga yung kamilyo, ikumpara nyo yung kamilyo. Sige nga, maghanap kayo ng karayom na pinakamalaking butas, isiksik nyo yung kamilyo. Kung magkasya sa butas ng karayom. Ngayon, kung ganun ka-imposible na makasuot sa butas ng karayom yung kamilyo, gaano pa kaya kayo yung leader ninyong nang uto sa inyo? Maliligtas kayo? Ay nako. Kaya wag po kayong maging uto-uto. Magbasa po kayo ng Biblia. Huwag kayong magpaloko sa mga nangangaral na kung ano-ano na lang sinasabi. Kayo naman naniniwala. Dahil sila'y sikat, mayaman, maraming pera. Hindi po yan ang basihan. Dahil ang basihan ng mga lingkod ni Kristo, pinili ng Diyos.
ang kamangmangan ng sanlibutan ito. Ha? Pinili yun ng Diyos. Yung mga walang pinag-aralan. Tingnan nyo si Apostol Pedro, si Apostol Juan. Ha? Nakita ng mga tao, itong mga taong ito'y mga mangmang, mga walang pinag-aralan. At ito'y nakilala nila na ito'y mga nakasama ni Kristo. Mga kasama ni Jesus Christ sa kanyang mga pangangaral. Talagang sila'y mga walang pinag-aralan, mga mangmang. Yan ang patunay. Pero sila, pag nangangaral sila, hindi sila nangangaral na sariling haka-haka, kundi binabasa. Kaya nga po pinili ng Diyos yung mga ganun yung mga taong mangmang. Kasi hindi sila aasa sa sarili nilang karunungan kundi aasa sila doon sa nakasulat. Yun ang kanilang ipangangaral. Yung nasusulat. Kasi yun ang katotohanan Ha? Yung ang wika'y nasusulat. Ulitin natin, ano po? Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at nang nasusulat na matuwid. Matuwid, hindi kalukuhan na mga salita ng katotohanan. Kita nyo? Ang hinahanap pala ng mga tunay na mangangaral ay yung nakalulugod na salita. Na salita ng nasusulat. Nasusulat. Ha? Hindi nasusulat sa pocketbook. Hindi nasusulat sa gawa-gawa ni ministro doon sa pasugo. Hindi yun. Kasi gawa nyo na yun Ang sinasabi rito, yung nasusulat. Yung sinabi ni Kristo, nasusulat. Tingnan nyo si Kristo pag nagsalita. Nung sinabi nung demonyo, ibibigay ko sa iyo yung lahat ng kayamanan sa sanlibutan. Sambahin mo ako. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Sabi niya, nasusulat. Di ba? Nasusulat. Yun ang totoo. Yung katotohanan, yun yung nasusulat. Sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lang ang iyong paglilingkuran. Alin yung katotohanan na nasusulat? Ay di yung nasusulat na katotohanan. Ano yun? Juan 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, katotohanan. Yan. Yan ang tunay na mga sinugo. Ang ipinangangaral ay nasusulat na katotohanan. Ano yung katotohanan? Di yung nasusulat, salita ng Diyos. Hindi yung pag nagbasa kayo ng Bible, isang talata. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Pinabati kayo ng mga ganito, ng mga iglesia ni ano. Tapos, ayan po mga kapatid, nabasa natin. Roma 16:16. Umanib kayo sa iglesia. Kita nyo? Saan naman nakasulat doon na ang nakasulat doon ay pag-anib? Wala naman nakasulat doon na pag-anib Niloloko nyo lang talaga yung mga tao. Kaya dyan makikita natin na hindi na totoo yung pinangangaral nyo. Tapos sabi naman itong simbahang Romano, sila lang daw ang totoo kasi daw si Pedro naging unang papa daw sa Roma. Mga kababayan, wala pong katuturan yung aral na yan. Bakit? Hindi naman nakarating ng Roma si Pedro. Si Apostol Pedro, apostol sa pagtutuli. Ano po ibig sabihin ng apostol sa pagtutuli? Doon po siya nag-apostol sa mga tuli. Doon sa mga Hudyo. Doon siya naging apostol, hindi sa Roma. Ang naging apostol na nakarating ng Roma ay si Apostol Pablo. Siya yung sinugo ng Diyos sa mga hintil. Kasi si Apostol Pablo yung isinugo ng Diyos sa mga hintil upang maging apostol sa mga hintil. Kayong mga bulaan kayo, mga sinungaling kayo. Sa bagay, nakasulat na po kasi talaga yan. Tsaka sa Apokalipsis, makikita natin talaga nandyan. Yung mga naghahari-harian sa mundong ito. Yung mga alipin ng demonyo. Yung mga makapangyarihan talaga yan Yung mga nagyayamanan sa sanlibutan ito. Na mga leader ng relihiyon. Sila yung mga manggigipit sa talagang lingkod ng Diyos. Sila yan.
Tsaka sila talaga yung mga mang-uusig. Dahil sila yung kampo ni Satanas eh. Yan, yung mga sinungaling na mga mangangaral na yan. Wala nang ginawa kundi magpayaman sa sanlibutan ito. Oo nga naman, para mayroon kayong panlaban. Kasi walang laban sa inyo yung mga alagad ni Kristo. Kasi si Kristo ganun din naman eh. Si Kristo hindi naman siya nagpayaman, hindi naman siya gumamit ng kapangyarihan sa mundo. Kasi nga talagang si Kristo ipinanganak na pag tiningnan mo walang kabuluhan eh. Sa Isaiah 53. Wala nga raw tayong mananais sa kanya eh. Walang anyo, walang kagandahan. Wala tayong mananais na anumang kagandahan sa kanya. Wala siyang pera. Hindi siya kagaya ng mga pastor ngayon na ginamit ang kanyang ebanghelyo tapos nagpakabundat sa kayamanan. Diba? Magalit na po kayo hanggat gusto niyo. Pero yan po talaga ang totoo eh. Huwag ninyong sasabihin na kinaiinggitan ko kayo. Sabi kasi nung isa nung ako'y nagsasalita eh. Naiinggit ka eh. Naiinggit. Oh, talaga? Ba't ako maiinggit? At saka sabi ng Panginoon, ba't ako maiinggit sa inyo? Ang sabi, mapapalad ang mga dukha sa sanlibutan ito. Oh, ba't ako maiinggit sa nagpapakabundat? Ang mapalad naman pala sa Diyos yung mga dukha eh. Di po ba? Kaya, tayo ay magsikap na makapasok sa langit. Paano? Hindi nga makapasok sa langit yung nagpakabundat sa kayamanan. Lalo na ikaw, pastor, ginamit mo ang ebanghelyo ni Kristo. Kumamal ka ng kumamal ng pera, gamit ang ebanghelyo ni Kristo. Pinang-uuto mo sa mga tao yung ebanghelyo ni Kristo. Nangangaral ka ng kasinungalingan. Tapos nagpakabundat ka sa kayamanan. Di mo ba? Kaya, bakit sa mga tao pag nagsasalita ka ng ayon sa katotohanan, sasabihin nila ano daw, naiinggit. Mga kababayan, alam nyo, ang kayamanan ng sanlibutan ito ay mabubulok din. Mabubulok. Sabi nga sa Santiago ang inyong mga kayamanan ay mga bulok. Sabi sa Santiago 5, na kayong mga mayayaman, na mga naghahambog sa inyong mga kayamanan, mabubulok ang inyong kayamanan. Kasama ninyong mabubulok kasi kakainin din tayo ng uod. Huwag ninyong ipagmamalaki yan. Kasi pag kinakain ka na ng uod, wala nang silbi ang kayamanan na yan. Wala na yan. Pag may cancer nga ang tao, yung sakit na walang kagamutan wala nang silbi ang kayamanan Di ba? Gastusin mo na lahat yan. Wala rin namang kabuluhan yan. Dahil kinakain na ng cancer yung katawan mo. Di ba? Kaya ganun Ngayon, mga kababayan, ang akin pong patuloy na pangangaral, paghihimok, na sa katotohanan po tayo manahan. Kasi nga po, ang tunay po, hanapin po natin yung mga tunay na mangangaral. Na yung kanilang itinuturo ay katotohanan. Sa akin, halimbawa, kasi ang ibang tao, pag nagsasalita, napakalambing. Malambing kasi magsalita itong mga bulaan Kaya madaling makahikayat ng miyembro. Pero pag kay Kristo po kasi talaga Si Kristo nga anong tawag niya doon sa mga Pariseo at mga eskriba, mga lahi ng mga ulupong. Kung ako ang magsalita din ng ganyan, di ba, masasaktan din naman kayo. Di po ba? Si Kristo, yung kanyang pananawata sa mga tao, mga sinungaling di po ba, sa mga masasamang tao, sa mga kumukontra, lumalaban sa ebanghelyo, talagang lahi ng mga ulupong. Lahi ng mga ulupong. Mga viper. Talagang wala tayong magagawa. Kasi ganun po talaga ang katotohanan. Ang salita ng Diyos talaga yan po ang dapat mahayag. Kasi nga po, unang-una, pag nakikinig po kasi tayo ng aral,
huwag po tayong basta-basta amen ng amen. Ano po? Kasi nga po, sabi nga ni Apostol Pedro na wala daw hula na nagbuhat sa sariling paliwanag. Basahin natin, sabi ni Apostol Pedro. Oo, dito sa 16, 1:16 ng 2 Pedro. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Kristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Dito sa talatang 19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti. Ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nagaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Namasdan mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sarili pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kita nyo? Wala pong yung hula, yung ayon sa nasusulat. Hindi po yan nanggaling sa sariling pagpapaliwanag. Yan po ay talaga pong mula sa gabay ng Espiritu Santo. Hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kaya yung mga nagtuturo na may mga sarili-sarili paliwanag, ang gagawin nila, magbabasa ng isang talata pagkatapos kukuha ng maraming diksyonary, mga history, para lang mapatunayan yung kanilang aral. Ay nako, mga babayan, mag-ingat po tayong lahat. Napakarami pong mga nagtuturo ngayon ng kasinungalingang aral. Ang pinakamaganda po niyan, para sabihin niyo, kasi maging sa akin siyempre lahat naman yan, hahatol yan nasasabihin sinungaling ka rin. Ang maganda po kasi dyan mga kababayan, yung siyasatin. Kaya nga sabi ni Apostol Juan huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ganun po talaga ang dapat nating gawin. Kaya pag may nakita kayo na nagtuturo, hindi nagpapaliwanag ng sarili, walang maraming sitsiburitsi, kundi binabasa ang aral at hindi lumilihis doon sa nasusulat ang kanyang sinasabi. Kasi pag lumilihis na sa nasusulat yung sinasabi ng tao, sigurado po yun, ililigaw ka nun. Kaya muli mga kababayan, naway patuloy na sumayin nyo ang kapayapaan at pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng tinatnan ng mensaheng ito. Wala po akong layuning manakit ng damdamin ng sinuman. Ang sa akin po ay maihayag lamang ang katotohanan. So God bless po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid.